also outside. So, then, syempre, medyo maraming nagulantang, nung naging very vulnerable ka, naging open ka with what you've been through last year, di ba? Sabi mo, that was, kumbaga, the lowest? May rock bottom na mas mababa pa. Yes po. Yeah. Pero, may mga nakasimpatya, merong mga naintindihan, pero meron din na parang, bakit naman siya madadown, madidepress? Ang bongga-bongga niya nga last year. Which is, pag titingnan mo kasi talaga career-wise, project-wise, napakabongga naman talaga. Sobra naman, so, tita. How will you defend or explain it? Yes, ako, not really to defend myself Kasi una, yung mga taong nagbibigay ng ganong komento ay hindi pa naranasan mapunta sa kung saan po napunta yung mga taong kagaya kong nakaranas ng depression. Hindi po nila alam. Kaya madali po silang makapanghusga. But the gratefulness is still there. Despite of all, it's a conflict within. Ang kalaban mo, sarili mo Hindi ibang tao, hindi sitwasyon, hindi mga circumstances around you. It's yourself. Napakahirap pong kalaban ng sarili. And darating ka rin pa rin talaga sa point ng buhay mo. No matter where you are in society, kahit nasaan ka mang antas ng pamumuhay, meron at merong point sa buhay mo na makakaramdam ka ng ganon. Hindi ko sinasabing lahat dadaan sa ganon, pero ako po, personally, di ba tita, ako personally, dinaanan ko siya. And I'm grateful for that experience. Because, come to think of it right now, na parang kaya ko na siyang pag-usapan. Before, hindi, tita, tagal. Parang from 6 months, and then mga 3 to 4 months yung recovery. During the recovery stage, hindi ko siya kayang pag-usapan. Ayoko siyang pag-usapan, and parang ganun talaga Pag nandun ka sa ganun kadilim na parte ng buhay mo, magsha-shutdown ka talaga. Pero ang galing mo. Hindi ka what do you mean by shutdown? Kasi nakikita ka pa rin namin na ginagawa mo pa rin yung... Siguro, yun na yung tinatawag nating autopilot. Yun na. Parang, mairaos lang. Parang, Ano ba? Ginawa mo na yun? Mairaos lang? Ay, hindi naman po. Pero parang, syempre ako, kahit nandun ako sa ganung point ng buhay ko, alam ko kung ano yung mga bagay na binigyan ko ng commitment. I honor my word. No matter how low or how sad or how down I am, I will honor my word with every commitment that I get. Paano ka nakarecover? Well, number 1, tita, prayers talaga. Number 1 yun. Na ako honestly, dumating ako sa point dahil nga baksak na baksak ako. Question ko. Talaga? I've known you na very na parang mo. Every single day pinagdadasal mo, Lord, take this away. Lord, please, hindi ko na kaya. As in, ganong level, hindi ko na siya kaya. So dahil parang feeling mo, hindi niya tinatanggal pa rin, parang na-question mo siya. Yes. Then later on, after everything, na-realize ko kung bakit hinayaan muna ako ni Lord sa ganong position. For me to be able to fight for myself and be strong by myself. I think that's the greatest lesson He taught me. And talagang kung ulitin, ay hindi ko pagpalit yun. Thankful akong nangyari sa akin yun. So no regret? No regrets, tita. Ang laking bagay niya na, of course, andun yung support team ko, andyan sila. Pero ang maganda kasi sa naging trato nila sa akin, hindi nila ako pinilit. Hindi nila ako pinilit magkwento. Hindi nila ako pinilit maging okay. Hindi nila ako pinilit na hindi nila sinasabi sa akin na wala lang okay yan. na yan, huwag mo na yun. Yes, walang ganon. Hinayaan lang nila akong daanan yun. It didn't matter how long. Walang timeline. Kung hanggang kailan mo ka nandyan sa moment na yan ng buhay mo, hindi nila ako pre-pressure na maging okay. And yun yung isa sa mga pinakamahirap na part sa depression is, paano ka nga ba magiging okay? Napakahirap sagutin nun. Paano? Kasi ikaw sa sarili mo, actually tama rin naman po na the people, the therapist, the medicine, or kung anumang aspeto ang pwedeng makatulong sa pagpapagaling nito, andyan siya, readily available siya. Pero at the end of the day, ikaw lang pala. Ikaw nag-consult ka rin ng mga psychiatrist, psychologist, did you
Kasi normal, parang normal lang yan. Lalo I na, wanted to. Ganun na ako ka-desperate. hindi ka nag-consult. But hindi ako nag-consult. Talaga? Hindi ako nag-meds. Hindi pinisip na kailangan mo din yun. Siguro ewan ko, feeling ko kasi divine intervention siya, tita. May mga bagay akong gustong gawin during that time, pero hindi siya natutuloy. Kasi may tinuturo talaga na sinasabi siguro ni Lord nun sa akin. And ng pagkakataon, hindi mo kailangan yan. Ano ito? Do you think it's also part of all the success that you have? It's also part, yung pinagdaanan mo, is also part of where you are now. Ayoko kasing isipin, Tita Rose, na parang kabayaran siya sa lahat ng mga binigay sa aking blessings ni Lord. Ayoko siyang ilagay sa ganong konteksto. Marahil, meron lang mga aspeto ng buhay ko na feeling ni Lord na kinakalimutan ko in terms of myself. Na parang masyado, siguro sabi niya, masyado kang available lagi. Masyado mo nang tinatabi yung sarili mo. Kagaya nga nung sinabi ko po sa interview ko sa 24 Oras kay Nelson Canas na wala namang problemang tumulong talaga. Walang problema. Oo, gigats kita eh. Yes, tita. Pero lahat ng sobra masama. Sumobra po yata ako dun. Ha? Sa tulong. Sa pag-prioritize ng ibang tao. Sa santabi ng sarili. Naisip ko nga, siguro isa sa may mga tao kung pinagkatiwalaan na tama ba ako? Siguro, partly yes, gusto. but it's really more of yung value ko na ubos dahil masyado ko siyang binigay. Kasi pag meron kang binibigay, meron pinanggagalingan yun. And kung may pinanggagalingan yun, maaaring maubos siya. Dahil si Lord lang naman ang infinite. And I'm glad na narinig ko yan sa'yo ngayon. So ngayon, hindi ka na mauubos. Kasi yung minori ko yun, makakamaubos. Alam ko na, tita. Hindi ko na ulit isi-set up yung sarili ko sa isang sitwasyon na alam kong dun ang punta. Yun yung naturo sa akin nung panahon yun na sobrang depressed ako. So ito na lang, kasi maraming kabataan ngayon, honestly, sobra. Actually, hindi lang kabataan, even young adult na dumadaan talaga sa depression, dumadaan sa mga anxiety and everything, napakarami. O personally, ang dami kong alam, Yes, kinalay. So, anong pwede mong sabihin sa kanila? Since you've been there. Okay lang maging hindi okay. Tumuguting. It's okay not to be okay. Pero, Gusto ko sa'yo. gusto ko rin. Kaya mo na. But, kung ano mang nangyayari sa sitwasyon nyo ngayon, hindi yan may intindihan ng pamilya. Coming from experience, tita. Hindi to may intindihan ng mga tao sa paligid mo. Marahil yung iba, maaari nilang sabihin yes, naiintindihan nila. Pero, ang tanging tao lang na nakakaintindi niyan at ang tanging kasangga mo dyan ay ang Diyos at sarili mo. Ikaw lang yung may alam kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. At ikaw lang din ang makakagamot sa sarili mo. At the end of the day, yan yung lagi kung kailangan mong... Ako, hindi ko sinasabi kasi na okay lang siyang pagdaanan. At kahit paano, ako nga, 6 months, tita. Sinabi kasi niya, di ba, may saying kasi si Angelina Jolie na isang interview niya na what's your message to someone who's going through so much pain and suffering? Go through it. Feel it. Be with it. Iparamdam mo siya sa bawat fiber ng muscle na meron ka. Dahil with that, kasi hindi, ganun siya eh, parang di ba, face your fears eh. Cliché man, pero yes eh. Na parang masyado mong iniiwasan, di ba? Ako nung time na yun, iniiwasan ko siya ng iniiwasan. Kinukumbinsi ko yung sarili ko na okay ako. Pero durog na durog ako sa loob. Hindi ako makafunction ng maayos. Siguro napapansin yun yung ibang mga, of course, na-upload sa social media. Hindi ako makafunction ng maayos, hindi ako makadeliver sa mga kailangan kong gawin. Pero nung na-realize ko talaga at isa sa mga rason kung bakit ako naka-recover is nalaman ko kung ano talaga yung problema. And hindi ko siya ma-verbalize. So, kailangan mo alamin yung root. Yung root cause.
alamin mo, parang usually kasi sa depression, again, coming from my experience dito, hindi ko sinasabing lahat ito yung pinagdadaanan na parang marami kang moments alone with yourself. Marami kang moments alone na kausap mo yung sarili mo madalas. And nandito lahat yun. Hindi yun verbal, depende. Nandito siya lahat. Yun yung isa siguro sa rason ba't hindi ako nakakatulog before. Na for 3 months, 1 oras lang yung tulog ko, diretso yun. Sa 1 oras lang. Na kahit gaano ako kapagod, kahit gaano ko pagurin yung sarili ko, pag salpa ko sa kama, wala na. Tuloy-tuloy na. Paano mo sabing, I'm okay na, I'm good? Are you? There's no such thing, tita. Lahat tayo hindi mo masasabi. I mean, Okay na. sa mental state natin, hindi natin pwede talagang masabing okay talaga ako. I mean, to everyone who's watching. Kaya it's okay not to be okay. Yes. Hindi mo, walang sagot dun. Kasi, syempre ako kung ang dali ko sabihin, yes, okay na ako kasi ganito. But, tayong lahat, I mean, each and every individual, all over the world, hindi yan perfectly okay. Meron at meron niyang lungkot, galit, mga negative emotions na nandyan sa tabi ng pagkatao nila. But sabi nga ni Ancient One, sa Doctor's Strange, na we never really lose our demons. We just learn to live above them. Boom, ganyan. Pwede na pala itong kumuha ng bagong racket. Motivational speaker. So yun ako, tita. I'm above all of those. Pero andito pa rin. Pero I know how